Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag, sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan na isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit hindi niyo siya pinaniniwalaan? Ano nga ba ang tunay na paniniwala sa Diyos? Marami sa atin ang maaaring magsabi na naniniwala tayo sa Diyos. Alam natin ang mga turo ng iglesia at aral ng pananampalataya, ngunit kadalasan, hindi iyon nasasalamin sa ating mga kilos o gawa. Hindi natin kinikilala si Jesus kung ang ating pagkatao ay hindi nakalangkap sa Kanya. Hindi natin siya kinikilala kung malayo ang ating mga gawi sa Kanyang mga ipinahayag. Marahil, kaya rin maraming hindi naniniwala kay Jesus ay dahil na rin sa ating mga naturingang alagad niya. Kung hindi tayo binabago ng ating pinaniniwalaan, hindi nakapagtatakang ayaw paniwalaan ng marami ang Panginoon. Higit sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang pagsasabuhay nito ang mas lalong epektibong paraan upang ipakilala si Kristo. Saka lamang siya paniniwalaan kung ang kanyang mga alagad ay tumutulad ng lubos. Maging saksi tayo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-abot sa mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob sa pagharap sa mga hamon ng buhay.